Kong Egay, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Lakay. Good morning sa mga nakikinig sa iyong programa. Nakausap mo na ba si former Secretary Mar Rojas at siya ba ay ready sumabog ulit sa 2028 presidential elections? Hindi. Baka marami lang ang nagsasuggest na Okay. bakit hindi natin. Ang gawin natin, wag nating, kasi anong ginagawa ng mga Pilipino, lagi naghahanap kung sino yung mataas sa survey, kung sino yung mananalo. Dapat ang hinahanap ng mga Pilipino, sino ba yung qualified? Sino ba yung Ayun. competent? Oo. Sino ba yung integrity? At wala akong naiisip na pinakahanda na maging Pangulo para umangat tayo, kundi si Mar Rojas. Kaya nakita naman natin noong 2010 to 2016, ay umangat yung bansa natin. After 9 years naman, Duterte, Marcos, bagsak ang Pilipinas. Dati tayo rising economic tiger, ngayon, sick man of Asia ulit. Parang gano'n. So, ibig sabihin, ba't di natin ibalik yung swerte? At na kailangan natin talaga yung continuity ng good governance. At isa sa pinaka-competent, pinaka-qualified yan, si Mar Rojas. Kasi ngayon, ang nangyayari kasi, yung politics natin, puro optics. Yung politics natin, puro popularity. Yeah. Diba? Kaya siguro Kong Egay, dapat ma-educate din ating mga kababayan na mabotante kasi tayo ayaw nating bumoboto ng talunan kung sino yung siguradong malakas ang chance ang manalo. Yun ang binoboto natin, hindi yung qualification ng kandidato. Tama. Kaya nga siguro dapat kaming mga leader ng bayan, baguhin namin yung sistema. Tayo mga concern na mga Pilipino na gusto nating magbago ang gobyerno, gusto nating ang mga bansa, pakinabangan naman ng mga Pilipino, yung pinakikinabangan ng mga kalapit bansa na natin na dati nasa likod natin, ngayon maunlad na, talagay ko, dapat talaga hanapin natin kung sino yung pinaka-competent na maging leader ng bansa. Kasi ang kailangan natin, manager. Ngayon, ang ini-elect natin, for popularity, mga ayuda, patronage, kaya nangyayari sa bansa natin. Kaya yung sabi ko, nakita niyo naman ngayon, 2 taong pamailit bago mag-eleksyon, talagang hating-hati na yung buong bansa. Ay, sinabi. At speaking of hating-hati, Kong Egay, isa lang ang masasabi natin parang oposisyon, si VP Sara. Ang daming lalaban. Vice President Mayor Leni Robredo. Ayan, kung Mar Rojas, abay andyan pa si Senator Risa Hontiveros na ini-endorse naman ni Senator Trillanes. Ano ang magiging tsansa ng mamakalaban ni VP Sara kung ganito ang sitwasyon, Kong Egay? Hindi, ano po naman lang po, preliminaries pa lang naman. Bagay. Na mas maganda nga, mauna nang mapag-usapan ngayon para ngayon. Pero ako, I will just concentrate at hindi mamili ng kandidato, kundi turuan ang mga tao. Ano ba yung dapat hanapin natin Pangulo? Ano ba yung kwalifikasyon na dapat natin hanapin sa isang Pangulo? Hindi, lagi tayo kasi more of parang sentimental. Parang Chris Patriota, pagka-Chris ka, loyal ka, kahit na pag Toyota ka, kahit na ba yung Toyota ka pa rin. Yun, di ba? Parang Toyota Hinebra, mga tipong ganyan. Di ba? Parang gano'n. So, basketball. yun yung dapat natin siguro na bigyan ng pansin na natuto yung mga botante. At hindi dapat yung kaming mga politiko maging bahagi pa para mas lalong bumaba ang maturity ng mga electorate. Ayan. Dumako tayo sa impeachment, Kong Egay, ha? Abay yung impeachment, isasala na sa plenary vote sa Lunes. Ayan. Sabi nyo, hindi kayo boboto. Ba't hindi kayo boboto? Hindi ako magpa-participate. Mula po noon, hindi ako nag-participate sa proseso. Kasi sa tingin ko, yung proseso ng impeachment, hindi naman yan para sa accountability. Okay. Yung proseso ngayon, nagaganap ngayon, hindi para sa accountability. Yung proseso na nagaganap ngayon, hindi dahil yan ay constitutional mandate namin. Kasi pagka ginagamit lang namin yung constitutional responsibility pagpabor sa amin.
Pag hindi pabor sa amin, gaya ng anti-political dynasty bill, hindi namin ginagampanan yung tungkulin namin. Ang tingin ko, ito ay disenyo. Yung proseso ng impeachment ay matagal ng disenyo ng Marcos administration. Kaya ginagamit yung buong puwersa at makinarya at yung mga institusyon ng gobyerno na hindi naman dapat gamitin, katulad ng Commission on Audit, katulad ng NBI, katulad ng AMLAC na po-politicize. Diba? So, yung hindi ito naghahanap ng katotohanan. Nagtatahi-tahi ito ng katotohanan kuno. Kaya malilito ka kung ano na yung totoo. Sa katunayan, kaya ako nagpasya na hindi mag-participate doon sa Committee on Justice. Dahil pag hindi ka miyembro, hindi ka pwede mag-interpellate, magtanong doon sa mga witnesses. So marami akong duda, umpisa pa lang, lalo na yung kay Madriaga. Parang napaka-incredible, napaka-fantastic nung kanyang... Pero hindi ako pwede magtanong. Bawal. Kaya hindi ako miyembro. Halimbawa, yung sa AMLAC, marami akong katanungan. Hindi ako pwede magtanong. Tapos nakita naman natin, talagang design na yan. Pagkatapos, sasalang sa plenaryo, sabi ko, I will not be a participant to this closed process. Bakit hindi ka pinindigan? Yan yung pinindigan ko. Hindi, mahirap yung paninindigan ko dahil mas convenient kung yes ka na lang. Okay, kung kasama ka sa Aldo. Kung Egay, kung sa kabila, sa akin, hindi ako kasama. Okay, kung Egay, alam mo naman ang nangyari sa Kongreso. Ayan, ikaw ay parang alam mo masama, fence-sitter ba o neutral? Ayan. Sa mga nakita mo naman sa Kongreso, alam mo, may mga pressure dyan, di ba? Ayan, yung pressure ng Iglesia ni Cristo. Ayan, yung pressure na mawawalan ka ng pondo. Ayan, budget. Ayan. Sa tingin mo, sino nakakalamang dito? Yung para sa impeachment o pabor kay Inday BP Sara? Insignificant naman talaga yung boto ko. Kasi alam ko na merong numero. Okay. Ma-achieve yung numero para madala ito sa Senado. Sa Senado. Kaya lang, sabi ko nga, alam ko na closed yung proseso. Alam ko na moro-moro yung proseso. Hindi, ang purpose nito ay accountability, but partisan politics. At ayokong maging bahagi nito. Kasi alam mo, pag nagagamit na yung NBI, nagagamit na yung COA, nagagamit na para sa persecution ng mga kalaban, ano na proteksyon ng mga nagpo-provide ng check and balance sa gobyerno tulad ko. Di ba? Opposition ako. So, darating yung panahon na pag nagamit ng gusto ito, mayroon ng impunity. History repeats itself. Di ba? Pinayagan ng mga tao na mag-abuso yung dating Pangulong Marcos Sr., nagtuloy-tuloy na hanggang maging martial law, 21 years, na-violate na yung mga karapatan ng mga tao. Alam ko na nung panahon ni Pangulong Duterte, maraming napi. Marami tulad ni Kong Laila. At ako, mismo, tinanggalan ng pondo yung aking distrito nung lumaban ako against war on drugs dahil sa paninindigan ko sa political dynasty, laban. Pinahirapan ako. Pero kung ganito rin yung ginawa noon ay gagawin din ngayon, hindi anong kaibahan natin kay Duterte. Okay, abangan natin kung Egay, ayan dahil sa Lunes ay pagbubutan na sa plenaryo. Thank you, Kong Egay. Maraming salamat. Salamat. At Marrojas for President. Salamat. Mga kaibigan, Congressman Egay Eriza ng Caloocan City. Dummy.